Sorry. All That's right. okay. Good morning. Oo, si Michael Jordan, ikaw naman si JM. Yep. Jordan Miranda, yon ha. MJ and JM. Thank you Jordan sa pagtanggap mo sa aming imbitasyon. Ikaw ang spokesman ng Philippine Mortuary Association. Alam mo, tatapatin kita. Alam ko lang Yes, sir. PMA, Philippine Military May Academy. tayo sa Philippine Medical Association. Meron palang ganitong klase ng grupo, no? Philippine Mortuary Association. Pakilala mo nga sa amin, Jordan, ang grupo ninyo. So, sabi niyo nga po, parang ang PMA is, mas kilala siya dun sa Philippine Military Academy. So, ang Philippine Mortuary Association has been there or actually active for been years na po talaga. Actually, decades na po to be exact. So, ang Philippine Mortuary Association is samahan po siya ng mga may-ari ng mga funeral, pati mga embalmers na nagsusulong na magkaroon ng boses for all of the government as well as to the whole Philippines actually, para making sure na lahat po ng mga establishment or yung businesses nila is actually aligned to the standards of na makatarungan and makatao, for example, so I wanted to clear that po. So kasi may mga punerarya na tinatawag po natin na fly-by-night na hindi legal or wala dun sa mga standard ng tamang proseso on paano ba ginagawa ang embalming at saka paano magbibigay ng makatarungan na serbisyo para sa mga Pilipino. Ilan ang kabilang sa grupo ninyo, Jordan? So actually po sir, right now we're still counting nasa at least mga 70 to 100 po. Kasi this coming November 14 to 15, ang Philippine Mortuary Association will be having their convention at Woodland Place at Alabang po. Okay. Siyempre gusto natin mapanatili ang mataas na pamantayan sa inyong sektor, ano? Paano nakakatulong ang PMA na mapataas ang pamantayan sa serbisyo ng libing, yung mga funeral service doon sa inyong mga miyembro? Ang Philippine Mortuary Association is ang pinaka-layunin lang naman talaga niya is magkaroon ng standard sa lahat ng mga may-ari ng mga punerarya. Kasi sir, marami po kasi mga, let's just say na hindi, mahirap kasi siyang sabihin to be honest. Yung mga hindi standardized, yung mga fasilidad ng mga ibang punerarya na yun ang gusto namin i-standardize na malinis, maayos ang mga gamit, naka-sterilize, yung facility is angkop dun sa kailangan ng DOH at nakapasa dun sa mga may mga ano po kasi sir, may mga kailangan ipasa bago ka makapagtayo ng isang punerarya. So which is yun po yung parang layunin ni PMA is lahat is dumaan dun sa damang proseso para lahat ng pamilya na magpapaserbisyo dun sa punerarya na yon is tama at maayos. Director She? Sir, can you talk more about yung standards sa sinasabi po ninyo na sineset ng DOH? Parang bigyan niyo po kami ng idea kung ano ba dapat ang makita namin sa isang funeral parlor or sa embalming service po. So, well, I don't have actually yung mismong list, pero ito po yung mga parang standard, the basic standards na lang po. Una is yung location. Dapat hindi po siya malapit masyado sa mga... Meron po kasi tayong zoning na tinatawag. May Zone 1, Zone 2, Zone 3 na si LGU naman po ang nagpapatupad noon. Pangalawa, for the DOH per se, is kailangan meron kang tamang drainage system. Meron tayong may filtering na tinatawag na, di ba may sinasak po kasi yung blood from out of the body na dapat filter po yun at hindi magkaroon ng malansang amoy dun sa paligid ng mga vicinity po natin. Pangalawa, may mga machine po kasi din tayo na ginagamit na dapat lahat ng punerarya meron. Pangatlo is dapat yung pasilidad mo is well-maintained, sterilized po every time. And lahat po ng mga punerarya is dapat merong licensed embalmer. Kasi yun po yung parang syempre let's be honest, hindi naman po kasi lahat ng I'm not gonna say na everyone has
parang licensed embalmer sometimes po kasi natuturo, natitraining lang po kasi siya. But ang layunin po ni PMA is lahat magkaroon ng licensed embalmer para at least meron po silang legal na way para at least makapag run ng business. Sorry, hirapan lang po ako Tagalog. Tuloy Tagalog. Naintindihan naman namin, Jordan. Pero yung sinasabi ninyong license embalmer, dapat ba ang embalsamador lisensyado? Meron palang ganun, Kailangan license embalmer ka, paano ba kumukuha ng lisensya? Ano ba ang pinag-aaralan ng isang embalsamador kurso ba para yan? makakuha ng lisensya? Jordan. Embalming course po. Meron po tayong tinatawag na embalming course. Meron po kasi, like for example, right now, yung CPCAS, Philippine Center for Advanced Studies, ang layunin niya is to have right access to all of the embalmers na magkaroon ng lisensya. Ang nagpapatupad po nito, ang nag-award po nito is DOH po. Sila po yung meron po silang mga parang lang po, doctorate or parang simpler. Lahat po, CPA, lahat meron po yung lisensya. And kasi since meron pong ginagawa sa katawan ng tao and kailangan isang licensed embalmer po talaga ang gumawa noon para at least alam po kasi niya meron mga veins na kailangan itusok or kunin particularly para at least alam niya kung saan kukunin and hindi mga moy. Kasi yun po yung iiwasan natin Kasi kapag hindi po tama yung pagkaka-embalm, yun po yung nagkakaroon ng cause ng mga blood clot or pati yung mga pagtigas ng katawan. Basta mangangamoy po siya right after po kapag hindi po siya nagawa na tama. Does it really happen na every Yes, time po. na may patay, ang isang lisensyadong embalsamador ang gumagawa sa kanya? O Yes, po, meron dapat. lang dapat ganon? Ideal, Yes, tama, po. no? Jordan, ideally, dapat Yes, po. ganon. Pero meron bang mga funeral parlors na magpapaturo lang sa lisensyadong embalsamador, tapos yung tinuruan, yun na lang gagawa doon sa namatay? Meron bang ganong mga pagkakataon, Jordan? They can only assist. Yun po yung ideal, sir. Hindi po siya Assist lang, pwedeng, no? yes. Dapat merong nagsusupervise na Yes, po. license embalmer, no? Kasi lahat po ng death certificate is kailangan pirmado po ng license embalmer bago siya mabigyan ng mabigyan ng yung pagpapalibing. Dapat nakita po yun ng LGU. Yun po kasi required po ni LGU na kailangan signed and acknowledged and processed by a licensed embalmer. Alright, Director She. Oo, Sir Jordan, meron ba yan parang, let's say, certificate na dapat nakapaskil sa isang funeral parlor na dapat makita ng consumer? Yes, it should be. Kasi every time that actually anyone or any funeral home na kapag kunwari may audit or whatnot, kailangan po may present po na meron pong license embalmer yung funeraria na yun. Okay. At itong usual na bintang, 'di ba? At impression na Jordan. Preso na ba yan? Ang sinasabi ang mahal mamatay ngayon, 'di ba? Kaya yung iba, lalo na yung mga mahihirap, bawal kayong mamatay. Alam mo, ang buhay natin hindi natin hawak, 'di ba? At sinasabi nga nila the Director She, no, every time you go to sleep, parang patay ka na nun. Kasi hindi mo alam kung magigising ka pa kinabukasan. No? So, ewan ko, mahal nga bang mamatay ngayon? Kasi sinasabi, 150,000 ang minimum na kailangan para makapagpalibing ka, Jordan. Okay. I-separate po natin yung Sige. libing dun sa ano ba yan? Burol. Okay. Kasi totally separate po kasi yung business ng funeraria dun sa sementeryo. So first is yung sa funeraria muna po tayo. So when they said po kasi na tawag dito, mahal ang mamatay, I actually totally agree with that. And parang it's just like the same as mahal magkasakit. Kasi lahat po ng mga items, lahat ng gamot, lahat ng sweldo ng mga tao, lahat ng materyales, you're talking about earlier yung logistics
everything, yung mga materyales na ginagamit sa kabaong, materyales na ginagamit sa pang-embelsa mo, tumataas po lahat. So, so as a funeral home owner, we follow, of course, dun sa mga bayarin or yung mga gastusin na pinapatupad ng gobyerno. Like, syempre, hindi naman po namin pwedeng bigyan na, kasi ito lang ang presyo namin, hindi po namin pwedeng taasan yung supply nyo sa amin, or hindi namin pwedeng tanggapin yan kasi ito lang yung presyo na binibigay namin. It's not like that. Like, for example, pati po yung pagsasweldo ng mga tao, whether meron kasi, ang tawag po kasi sa amin is case, or kaso na kanari may dumating na patay, then yun yung term naman, case. So, whether may dumating na case or wala, magpapasweldo pa rin po naman tayo. I-maintain pa rin naman tayo yung facility natin to make sure that all facility that we have is well maintained and well cleaned. So, I don't agree dun sa 150,000 na sinasabi earlier na for burol. Kasi for living, it's a totally different sector. So for the burol, 150, yes, meron tayong mga ganong case or mga pricing. Pero, ano kasi yun, sir, and ma'am, desisyon na ng pamilya. Kasi meron tayong, may mga punerarya na nag-offer na as low as 30,000 to some provincial areas. May mga nag-offer ng about like hundreds of thousands. And that depends on dun sa kabaong, type ng kabaong, anong type ng mga chemicals na gagamitin, anong itsura ng chapel, gaano kalayo dadalhin o dun sa cementerio, things like those, anong karong gagamitin. So, maraming mga considerations, and like any other packages, kasi sa mga punerarya, usually they sell as package. So, hindi po kasi siya a la carte na, okay, bibiling ko tong kabaong na to, bibiling ko tong chemical na to, bibiling ko tong flowers na to. Package na yan, di ba? It's a package. Wherein what we are selling, it's not just about kabaong. It's actually about the service that we're providing to the family. And the last thing that we want to happen is yung mamoblema pa yung pamilya nag-aasikaso. Kasi Tama. ang pagkamatay is sudden. So most of us, we're not really, how can I say this? Hindi mo talaga pinaghahandaan yan di ba? Hindi ka nag-iipon Tama. You're not open to having meron naman kasi tayong tinatawag na pre-need plans or pre-need life plans na ito yung naman ng mga insurance na for death. Para naka-align siya for death. So meron tayong mga life, again sir, ito isa din tong mga medyo critical na topic that I wanted to discuss is meron kasi mga hindi legal na nagbebenta ng mga insurance na pre-need plan. So you can go to the IC, Insurance Commission, kung sino-sino lang po ang ito advice ko sa mga pamilya or sa mga taong bago sila bumili, punta muna sila doon sa listing ng IC. Ano ba yung mga accredited at pinapayagan na makapagbenta ng insurance. Okay. Kasi sir, like what happened before, so I just wanted to a little bit discuss Sure. Like what happened to mga insurance before na nawalan sila ng pang-support, let's just say pang-support dun sa mga kumuha ng plan sila because they use it on their personal expenses. So now, ang ginagawa po kasi ni IC, Insurance Commission, is nag-hold si Insurance Commission na a certain millions of amount na hindi po pwedeng i-withdraw ng mga insurance company para protection for the mga kumuhang pamilya or tao. Parang yan, Jordan, naka-escrow. Yes, escrow. That's the right term. Sorry. Escrow, no? Para, syempre, pagka may nangailangan, merong uhugutin yung nagbenta ng insurance. Pero siguro ang tanong ko, meron ba kayong socialized pricing? Kasi kadalasan, yung mga 150, syempre, and yung package na yan, pwede mo nang... kung meron namang kung gusto mag-inarte ng pamilya, di ba? Oo, meron din yung klase ng... Pero yung socialized pricing, kasi yung mga kababayan natin mahihirap,
syempre gusto rin nila nabuburol yung kanilang Maayos, mga oo. kaanak. At, Yes. meron ba tayong socialized pricing, Jordan, para sa mga mahihirap natin mga kababayan? Hindi naman sila maiwan ng nakabaon sa utang ba pag nagpalibing sila? Sorry, if I may ask, when you say socialize, how much are we looking at? I don't know, 25, 30, 40,000. Meron Meron tayong ganon. sir. Oo. Yes po. Actually, sir, meron, I think, meron kasi tayong mga government sector na that actually providing, na pwede nilang lapitan, na pwede silang kumuha. And may mga punerarya kasi na they allow that. Na nag-allow po sila na parang gobyerno ang magsusulong for that particular amount. And then kung may gusto pa nilang i-add, at least yung certain amounts na lang ng difference nila ang babayaran ng pamilya. So, I think yung mga tulong na nanggagaling sa gobyerno is very crucial to those family that are in need. And not as like I'm sorry for the term, but poor to the poor of the poorest. Sila po yung mga nakakakuha ng mga, pwede po sila lumapit sa barangay. Kumuha lang po sila ng certificate for that. And then, pwede po nilang ipakita yun. I'm really sorry, but I just forgot lang po yung name nung ng government sector po saan po lalapit. But they actually provide support for that. Walagay ko DSWD yan. No? DSWD, I'm so sorry. DSWD. DSWD. No? Pwede silang tumulong at magbigay ng financial assistance pagka may mga mahihirap na namatay. Correct, sir. Yun po. Okay. Ano yung mga ginagawa ng PMA? Ano yung mga ahensya o organisasyon na kayo'y nakikipagtulungan para mapabuti ang industriya ng paglilibing sa Pilipinas? Meron bang ganong tie-up na ginagawa ang PMA? Yes po, sir. Right now, sir, meron po tayong yung National Federation, which is actually a funeral association from US na binibigyan po natin ng para international or like standard sa buong mundo. So, na-mention ko nga po kanina, meron po tayong upcoming convention on November 14 to 15. If you interested of covering it, kasi magkakaroon po kami ng training doon. Magkakaroon po tayo ng speaker coming from different sectors. Meron po tayong speaker from Japan, US, Canada, and may mga nakikipag-tie up din po kami sa mga embassies to make sure yung mga transferring of mga body is well taken care of as well as standard po siya. Yun lang po talaga actually layunin ni Anis. Una magkaroon ng bosses for easier access to the government issues and matters. And then magkaroon ng standard across of the funeral homeowners and yung mga embalming and yung mga actually bibigay kasi kami ng mga discount also na yung mga suppliers natin. So ginagather po namin lahat ng mga not lahat but yung mga piling suppliers for kabaong, chemicals and all other things like makeup and all para at least magkaroon ng discount para makapagbigay pa ng mas maayos na serbisyo para sa mga namatayang nating mga kababayan. Oo. Sir, balikan ko lang yung tanong mo kanina na socialized. Siguro bigyan natin ng idea yung ating mga tagapakinig. Ano yung pinakamura na pwedeng magkaroon na tayo ng serbisyo para sa ating mahal sa buhay na namatay? Depende po yan kung saan siya. Kasi like for example sa province, iba yung pricing po kasi nila. Pero to answer your question, ano ang pinakamurang package ninyo, Jordan? Sa grupo ninyo? mabot po ng mga 30 to 35,000. Ayun naman pala meron. 35. Oo, yun. Pwede na siguro ilapit sa DSWD yun, no? Oo, Yes po. oo, 30 to 35,000 meron na palang ganun. Ngayon, pwede kang may mga packages na ibibigay sa iyo. Yung kasi ngayon sa totoo lang dalawa na yung pinalibing ko yung mga magulang ko. Ako uli lang lubos na eh. So, merong options diyan na pwede kayong bumili ng kabaong. No? Tapos pwede yung kabaong, syempre kasama ng ililibing nung yumao mo. Pwede rin namang rentahan mo yung kabaong dahil ang option mo you opted to to cremate, di ba? Ang bibilin mo lang yung Yung lalagyan, urn. yung Oo. urn.
So merong mga ganong klase ng options ngayon. Ang sa totoo lang may mga kabaong ang mamahal. Oo. Merong mga kabaong 5 milyon, baka nga maliit pa yung 5 milyon. Dahil Yes, doon sa ano mga yung mayayaman. bahay? Hindi ko alam eh. Ano bang yari yung kabaong na yun? Ba't may mga ganong klase na kabaong, Jordan, na pagkamahal-mahal? Okay. Sir, and ma'am, meron po kasi tayo yung mga imported na kabaong. And yung mga pag-i-import na to na kabaong is not cheap. And also, yung po mga kabaong na to is actually, meron nga pong, if you're familiar po with Batesville, it's actually a manufacturing company na nagma-manufacture ng mga what do you call this? Kabaong. And meron po kasi sila mga 24 karat na gold-plated na kabaong. Meron din po silang cherry wood. Meron po silang mahogany. Depende sa material na ginagamit. Diyos ko, That's grabe. why pinapackage po natin siya according dun sa gusto nilang makuha. Siyempre, it comes with the whole package po kasi. That's Oo, why totoo yan. nagmamahal po kasi siya. Meron po kasing ginagamit na what they call this? Meron po kasing ginagamit na chemical na meron na uuso ngayon na soft embalming na parang lifelike pa din. Meron kasi nakasanayan po kasi natin dito sa Pilipinas yung formalin, di ba? Na very strong yung amoy. Tapos kapag hinawakan mo yung balat nung or yung katawan nung namatay, sobrang matigas na. Kasi yun po yung ginagawa nung formalin. Meron naman, which is actually a cheaper option. Pero yung soft embalming na ginagamit natin ng mga may mga ibang punerarya na as in parang lifelike. Pati yung kulay ng skin is parang may blood pa din. Okay. So, yun yung mga other Meron palang packages ganun, na ano? pinakonsider na. Yes po, sir. Oo. Parang tulog lang. Parang natutulog lang, di ba? Yung mga ganun, Yes. meron mga patalastas na ganyan eh. Tapos meron ba kayong option na na parang die now, pay later na lang? Installment. Installment. Wala pa naman. Die now, pay later. Kasi, Anyway. ang mayroon lang kasi dun, sir, just wanted to at least you mentioned that. Hindi lang eh, may Wala mga- kami mga habulin. At least dapat merong hahabulin, ano ha. All right. Sige, siguro magandang maimbitahan mo sila, Jordan. Ano yung sinasabi mong convention ninyo? At ano ba yung mga detalye ng may mga contact details ba para malaman kung paano kayo makatutulong, no? Doon sa pagpapamura po ng libing. Okay. So, I'd like to invite everyone on this upcoming PMA or Philippine Mortuary Association Convention that's coming November 14 to 15. You may look for Ms. Kat Mercado in Cosmopolitan Memorial Chapels and Crematory, or on behalf of Mr. Ferdinand Reyes, the President of Philippine Mortuary Association, and Chairman Emeritus, Mr. Renato De Chanco. They are actually based in Cosmopolitan Memorial Chapels and Crematory in 32G Araneta, Araneta Ave, Quezon City. So you may look for them for all of the interested to be part of the PMA. And the PMA convention in Wood Lane Events Place in Alabang. So we'd love to see you there. And you may look for me. My name is Jordan Miranda, just in case if you have any questions. Okay, mas mura daw ang cremation kesa magpalibing. Totoo ba yun, Jordan? Okay, sir. Meron kasi ang cremation kasi in terms of cremation, depende yan sa package again, sir. Meron po kasi yung cremation, pwede kasi nilang iuwi yan sa bahay. That depends on them. Pero kasi meron din kasi silang kunumbari na tinatawag na parang bibili ka din ng lupa para sa sementero. Ito naman, bibili mo yung space na yon. Kaya mas nagiging mura siyang tignan. Oo. Tapos yung po sinabi niyo kanina, like yung package na, kasi meron mga package na viewing muna bago cremation. Like I think that's what you availed earlier. I mean before. So, yung binabanggit ko, umupa ako ng umupa ako ng kabaong para merong viewing. Tapos after the viewing, kinremate. So, ganun. Yung iba naman, sir, ginagawa po kasi nila, since yung family is very sensitive, binibili talaga nila yung kabaong na yun, sir.
And then afterwards, i-cremate. Yung kabaong naman ang gagawin niya, it's either i-donate niya sa mga simbahan. May mga ganun po kasi tayo. So, yeah. Very good. All right. Jordan, salamat Mag-ingat ka. Thank you. so Thank much you. po. Thank you Thank so you, much. Sir Salamat Jordan. Jordan Miranda, Talagang mga kapuso, spokesperson Philippine Mortuary Association, PMA, mga kapuso.